Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Ngayong gabi, ihahatid ko sa inyo ang isang kwento ng hiwaga, dilim at mga pangyayaring lampas sa ating pangunawa. Isang kwento ng isang batang babae na lumuwas sa Cebu City, dala ang pangarap na maging isang mabuting nurse. Ngunit sa halip na pag-asa at paghilom sa ospital na kanyang pinasukan, natagpuan niya ang takot, kamatayan at ang mga matang tila nagmamasid sa kanya sa dilim. Mga kaibigan, ihanda na ninyo ang inyong mga sarili. Ito ang Aswang sa Ospital, ang paglaho ng isang nurse. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Maria. 25 anyos. Lumaki ako sa Leyte. Isang probinsyana na may simpleng pangarap. Maging nurse, makatulong sa pamilya at makapagligtas ng buhay. Noong makapasa ako sa board exam, halos lumundag ako sa tuwa. Akala ko tuloy-tuloy na ang magandang kapalaran. At nang matanggap ako sa isang ospital sa Cebu City, mas lalo akong naniwala na ito na ang simula ng bagong yugto. Pero hindi pala ganoon kasimple. Pagdating ko sa ospital, agad kong naramdaman ang lamig ng lugar. Hindi lang lamig ng aircon, kundi lamig na parang humahaplo sa batok mo. Ang mga pasilyo, mahahaba, puting-puti ang mga dingding, pero may kung anong bigat na bumabalot. Unang linggo ko pa lang, may 3 pasyente na agad na namatay. Wala namang nakitang dahilan. Stable ang vital signs ng huli kong tingnan, maayos naman ang lagay. Pero sa umaga, patay na. At may isang bagay na hindi ko maiwasang mapansin. Lahat ng pagkamatay na iyon, sa parehong ward nangyari. At laging may isang nurse na naka-duty, si Nurse Elena. Tahimik siya, halos hindi nakikipag-usap. Matangkad, maputla, at may mga matang tila laging nakatitig ng diretso, pero hindi mo mabasa. Kapag ngumiti siya, hindi mo alam kung totoo ba o may itinatago. Ngunit ang tanong, aksidente lang ba ang mga pagkamatay na iyon? O may mas malalim na dahilan kung bakit palaging si Elena ang naroon? Noong una, pinilit kong wag isipin. Sabi ko, baka normal lang, baka mahina lang talaga ang mga pasyente. Pero habang lumilipas ang mga gabi, mas lalo lang tumitindi ang kutob ko. Isang gabi, habang nagro-rounds ako, napansin kong wala si Elena sa station. Tahimik ang buong ward. Tanging tunog lang ng wall clock ang naririnig ko. Naglakad ako sa pasilyo. Ang ilaw sa kisame, kumukurap-kurap, parang may gustong magtago sa dilim. At doon ko siya nakita. Nakatayo sa gilid ng kama ng isang pasyente. Hindi gumagalaw. Nakatitig lang sa dibdib ng nakahiga. Nurse Elena, mahina kong tawag. Wala siyang sagot. Dahan-dahan akong lumapit. Paglapit ko, bigla siyang ngumiti. Ngiting hindi ko makakalimutan. Hindi ngiting masaya. Hindi ngiting mabait. Ngiting malamig. Mapanganib. Kinabukasan, patay na ang pasyente. Walang paliwanag. Walang sugat. Walang dahilan. Subalit, anong klaseng ngiti ang iyon? Ngiting pangkaraniwan lang ba? O ngiting nagtatago ng isang halimaw? Simula noon, hindi na ako mapakali. Tuwing gabi na duty kami ni Elena, palagi akong nakaririnig ng mga bulong sa hallway. Mga bulong na mahina, parang tinig ng sanggol. Minsan, parang halakhak na mababa at mahaba. Isang gabi, nadaanan ko siyang nasa CR. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Hindi gumagalaw. Nang mapansin niyang andoon ako, bigla siyang napalingon.
at mabilis na pinunasan ang gilid ng kanyang labi. Doon ko nakita may bakas ng dugo. Napatigil ako. Hindi ko alam kung tatakbo ako o magpapanggap na wala akong nakita. Kaya't nagkunwari akong walang napansin at lumakad palayo. Pero buong magdamag, nanginginig ang katawan ko. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa ibang staff. At doon ko narinig ang bulong-bulong. Marami ng pasyente ang biglang namamatay kapag siya ang duty. Hindi ba kayo natatakot kay Elena? At doon, unti-unti kong pinagtibay sa isip ko. Baka nga isa siyang aswang. Pero kung totoo nga ang hinala, handa ba si Maria na makita ang tunay na anyo ng kasama niya? 2:00 ng gabi, halos wala ng tao sa hallway. Ako lang ang naka-duty sa wing na iyon. Pero habang nagro-rounds ako, napansin kong nakabukas ng kaunti ang isang silid na dapat nakalock. Ang room 213. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. At sa loob, nakita ko si Nurse Elena. Nakatalikod siya, nakayuko. At parang may kinakalikot sa kama ng pasyente. Pero walang pasyente sa kwartong yon. Wala nang naka-admit doon mula pa noong 1 linggo. Maria! Kinilabutan ako nang marinig niya ang pangalan ko. Hindi siya lumingon, pero alam niyang nandoon ako. Ngunit ang tanong, anong klaseng nilalang ang kayang lumapit sa isang silid na wala namang buhay? At bakit tila sa kanya, bawat pangalan ay may bigat ng sumpa? Kinagabihan, hindi ako makatulog. Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, bumabalik sa isip ko ang nakita ko sa room 213. At sa panaginip ko, nandoon ulit si Elena. Nakaupo siya sa tabi ng kama ko, nakangiti, at hawak-hawak ang tiyan ko. Ang sarap ng dugo mo, Maria. Pagdilat ko, pawis na pawis ako. Pero higit sa lahat, may gasgas ang braso ko. Malalim at sariwa. Para bang hindi iyon panaginip. Kinabukasan, tinanong ko ang mga kasamahan ko tungkol kay Elena. Pero, iisa lang ang sagot nila. Siya raw ang pinakamabait na nurse dito. Ngunit ang tanong, paano nga ba natin makikilala ang isang halimaw kung sa paningin ng iba siya'y mabuti at mapagkalinga? May bagong pasyente na na-admit. Matandang lalaki, payat, at mahina. Ako ang naka-assign na bantay sa kanya. Ngunit napansin kong palaging si Elena ang gustong lumapit dito. Kahit hindi siya naka-duty, dumadaan siya sa silid. Huwag kang matakot, sandali na lang. Nakita ko siyang nakatayo sa ulunan ng pasyente, nakatitig lang. Walang ginagawa, walang galaw. Pero parang hinihigop ang lakas ng matanda. Kinabukasan, patay na ang pasyente. Walang makitang dahilan ng doktor. Malakas pa raw siya bago matulog. Pero ako lang ang nakakita kung paano siya tinignan ni Elena. Ngunit ang tanong, kung ang tingin lang niya ay nakakapatay, ano pa ang magagawa niya kapag siya'y tunay nang nagpakawala ng bangis? Patuloy ang investigasyon sa sunod-sunod na pagkamatay sa ospital na ito sa Cebu City. Wala pang malinaw na dahilan ang mga eksperto. Parang tinutusok ang dibdib ko habang pinapakinggan ko ang balita. Ako lang ang nakakaalam ng totoo. Pero sino ang maniniwala sa akin? Kung magsasalita ako, baka isipin nilang ako ang baliw. Habang nag-iisa ako sa nurse station, narinig ko ang tawa ni Elena. Mahina,
Pero malinaw. Tingin ko, wala namang tao. Doon ko napagtanto, hindi lang ako ang nakikitang buhay niya. Ako mismo, minamanmanan na rin niya. Ngunit ang tanong, hanggang kailan mananatiling lihim ang katotohanan? Kung bawat gabi unti-unti na siyang lumalapit kay Maria. Simula nang magkasunod na namatay ang mga pasyente, hindi na ako mapalagay. Lahat ng tingin ko kay Elena may halo ng takot. Pero habang nakikita ko siyang nakangiti sa harap ng iba, para bang ako lang ang nakakakita ng dilim sa mga mata niya. Minsan, napapaisip ako, baka ako lang ang paranoid. Baka ako lang ang gumagawa ng kwento sa isip ko. Pero paano ko ipapaliwanag ang mga bangungot, ang mga sugat sa katawan ko tuwing umaga? At higit sa lahat, paano ko ipapaliwanag ang mga mata niya na tila laging nakatingin sa akin? Maria, puyat ka na naman. Halos mabitawan ko ang hawak kong clipboard nang bigla siyang tumayo sa likod ko. Ramdam ko ang hininga niya, malamig, parang hangin sa punerarya. Magpahinga ka naman paminsan-minsan. Hindi ka tatagal sa ospital kung lagi kang ganyan. Wala akong nasabi. Tumangulang ako. Pero sa loob-loob ko, mas lalo akong natatakot. Ngunit ang tanong, paranoia lang ba ang lahat ng ito? O kaya'y may nakatagong katotohanang unti-unti nang bumabalot kay Maria? Gabi ng Biyernes, ako lang ulit ang naka-duty sa wing na iyon. Tahimik ang lahat, maliban sa tunog ng ulan. Pero nang dumaan ako sa silid 305, doon ko siya nakita. Nakatayo si Elena sa tabi ng isang pasyente. Nakayuko siya at ang mga kamay niya nakadikit sa dibdib ng matanda. Para bang may hinihigop na hindi ko nakikita. Elena! Maria, huli ka na. Nakita ko ang mga mata niya. Mapupula, kumikislap. At ang ngiti niya, puno ng mga ngipin na matutulis. Parang hindi na tao. Tumakbo ako palapit pero huli na ang lahat. Ngunit ang tanong, handa ba si Maria sa katotohanang matagal na niyang iniiwasan na ang halimaw na hinahanap niya ay kasama niya sa bawat duty? Doon ko siya hinarap. Hindi na ako makapagtimpi. Hindi na ako pwedeng manahimik. Elena, ano ka ba talaga? Hindi mo na kailangang malaman, Maria. Sapat na na ikaw ang susunod. Hindi ako papayag. Tumakbo siya patungo sa bintana. At sa isang iglap, tumalon siya. Paglapit ko sa bintana, wala na siya. Para bang naglaho na lang sa hangin. Kinabukasan, hindi na siya bumalik sa ospital. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Pero ako lang ang nakakaalam ng totoo. Ngunit ang tanong, naglaho nga ba si Elena? O baka naman, naghihintay lang siya ng panibagong gabi ng panibagong biktima? At kung sakaling bumalik siya, handa ka ba, mga kaibigan? Natunghayan natin ang isang kwento ng takot at misteryo. Isang confession mula sa isang simpleng nurse na nadala ng tadhana sa gitna ng syudad.
At sa gitna ng dilim, kung totoo man ang lahat ng ito o isang bangungot lang, tanging siya lamang ang nakakaalam. Pero isa lang ang malinaw. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham at hindi kayang iligtas ng dasal. Ngunit ang tanong, kapag ikaw ba'y naka-duty sa hating gabi, handa ka bang humarap sa nilalang na hindi mo nakikita? O baka isa ka na sa kanila? Hanggang sa muli,